Diyos sa mga mapagpalalo, gaya ng nakasulat sa 4:6 ng Santiago. Siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Kaya pagka tayo po ay matututo na maging mapagpakumbaba, yun ay pagpapakita natin ng pagpapasakop sa Diyos, at sa kabilang banda ay pagsalangsang naman natin sa dyablo. Ang gusto kasi ng dyablo ay maging mapagmataas ang tao. Yun kasi ang trabaho niya. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, noong magpakita siya ng halimbawa sa atin, ang sabi sa Filipos 2:6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Mayroon siyang pwedeng panghawakan, yung pagkapantay niya sa Diyos, pero hindi niya iyon pinanangnan, kundi ang sabi, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ang dyablo naman, wala naman siyang panghahawakan, pero ang gusto niya, makipantay naman sa Diyos. At ang sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yon ang example ng dyablo. Magkabaligtad sila ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ngayon ay aayon kay Satanas, magmamataas ka. Pero kung ikaw naman ay magpapakumbaba, magpapasakop ka sa Diyos, tatakas naman ang dyablo sa iyo. Dahil ayaw ng dyablo doon sa mababa. Kaya ito ay magdidistinguish ng pagiging sa Diyos at ng pagiging sa dyablo. Kung tayo po ay nagpapasakop sa Diyos, ang wika pa ni Kuya, nandun tayo dapat sa pagtulad sa ating Panginoong Hesukristo. Yung halimbawa na kanyang ipinakita, yung hakbang na dapat nating sundan, hindi yung maging mapagmataas. Dahil ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Primarily, itong dyablo, yan ang gusto, kapalaluan. Kaya, ang pagpapakumbaba ay isang paraan para mapatakas natin ang dyablo. Ang sabi po sa Kawikaan 11:2, pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Nasa mababa yung karunungan. Kaya nasa mababa si Kristo. Pagka nandun ka naman sa kapalaluan, sino ang nandoon? Si Satanas. Kaya kung magpapakataas ka, magpapareho kayo, magpapanagpo kayo doon sa pagpapakataas. Mayroon kayong rendezvous ninyo. Ngunit kung ikaw naman ay magpapakumbaba, nandoon ang karunungan, nandoon ang Panginoong Hesukristo. Ano po ang mga nakapaloob pa dito? Natutunan po natin na yung puso na mabuti at timtiman, yun ang mabuting lupa. At yung mabuting lupa na pusong timtiman, yon ang nakapag-iingat ng salita. At yon ay hindi mapagmataas, hindi palalo. Kaya anong klasing lupa iyon? Yon ay mababang lupa. Ibig pong sabihin, yon ay pusong mapagpakumbaba, hindi palalo. Dahil iyon ang pinaghahalintularan ng pusong mabuti at timtiman. At yung pusong mapagpakumbaba, nag-iingat yon ng salita. Ang sabi po ng Isaiah 55:10-11, sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa magahasik at pagkain sa mangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at magpapaginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Maliwanag po ang sabi, kung paano ang ulan ay lumalagpak, dinidilig ang lupa, magiging gayon ang aking salita. Paano magiging gayon ang kanyang salita? Kung paanong gaya ng ulan na dumidilig sa lupa. Ang salita,
parang ulan na didilig sa lupa. Pag bumagsak ang ulan at mataas ang lupa, nababasa yung lupa, ngunit saan tumutuloy ang tubig? Doon po sa dakong mababa. Pero doon sa binagsakan na mataas, dadaan lang iyon, and the water will seek its level. Ang punta ay doon sa mababang lupa at doon iyon pipirmis. Kaya ang makakapag-ingat ng tubig ay yung mababang lupa at hindi yung mataas na lupa. Kaya yung salita ay may ingatan doon sa pusong mapagpakumbaba. Kaya po ang sabi, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Bakit? Hindi babalik sa akin na walang bunga. Magkakabunga. Kaya po ang sabi sa Lucas 8:15, at ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig. Gaya ng ulan, kasi ang ulan, ganoon ang pinaghalintularan doon sa salita ng Diyos. Ngayon, yung salita niya, iniingatan ng wika ng mabuting lupa at nangagbubungang may pagtitiis. Kaya ang mangyayari, magbubunga. Pero doon sa mga mapagmataas, dadating lang yung salita. Ang sabi nga ni Kuya, at pagkatapos ay wala na dahil nga mapagmataas, hindi makapag-iingat ng salita. Kasi yung salita ng Diyos, parang ulan talaga iyan. Ang sabi sa Deuteronomio, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ano ang mangyayari? Bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Ang sabi po ay bababa na parang hamog. Saan bababa? Doon po sa mababa. Pagka mataas, hindi bababa, aakyat. Kaya yung salita ng Diyos, nandun iyon sa mapagpakumbaba. Parang ulan na may ipon doon sa pusong mabuti o sa mabuting lupa na mag-iingat ng salita. At kung saan iyon ay magbubunga. Kung ang lupa ay mabuting lupa, kapag ka nadilig ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at magpapaginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya yung lupang mababa may tubig, at pag may tubig, tatakas talaga ang dyablo. Bakit po? Ang sabi po sa Mateo 12:43, datapot ang karumaldumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Yung karumaldumal na espiritu, pag lumabas sa tao iyan, lumalakad sa mga dakong walang tubig. Kaya kapag ang puso ay mapagpakumbaba, allergic doon ang karumaldumal na espiritu, sapagkat iyon ang nag-iingat ng tubig o aral ng Diyos. Kaya ang dyablo, tatakas siya sa inyo. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakikita natin ang bayan ng Diyos na ang tinawag karamihan ay mabababa ng sanglibutan. At dahil karamihan ay mabababa ng sanglibutan, doon pa lang parang hindi ka na basta't sasabihing magpapakumbaba dahil mababa na nga. Mababa na tayo. Magpapakumbaba ka pa? Kaya sinabi ni San Pablo, ako ang kabababaan sa lahat ng mababa sa mga banal. Ang kagandahan naman, kapag pala tayo ay naging bayan na mapagpakumbaba, hindi basta't piraso lang ng lupa iyan. Ang sabi ni Kuya, pag ang isang kapatid may mabuting puso o mabuting lupa, kumbaga 1 square meter. Sa dami ng mga kapatid, ilang square meter iyan? Kaya nagiging bayan na. Bayan na mapagpakumbaba. At dahil bayan na mapagpakumbaba, bayan na nakapag-iingat ng salita ng Diyos at nakapagsasagawa ng salita ng Diyos. Ano ngayon ang isang aasahan natin? Tatakas ang dyablo sa atin. Kaya nga may tumatakas talaga. Nalulunod kasi sa tubig. May distinction ngayon na ipinakikita sa atin. Bakit mahalaga po na tayo ay magkaroon ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ang bayan, ang taglay ay pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo, iyan ay hindi bayan na mapagpalalo, kundi iyan ay bayan na mapagpakumbaba sa harap ng Diyos.
Kaya nga, tamang-tama, kahit na doon sa sinasabi na pinapaalala natin palagi. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at alikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Anong klaseng lupain? Lupain na mapagpakumbaba. Kaya nadidistinguish yung sa Diyos at sa dyablo. Kaya doon sa 3 Gs ng unang Juan, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran. Ano ba ang katwiran na dapat nating matutunan? Dapat maging mapagpakumbaba tayo. Sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Kapag hindi ka mapagpakumbaba, hindi ka makakakitaan ng pagsagana ng mabuting gawa. Bakit ang bayan ng Diyos ay sumasagana sa mabubuting gawa na siyang dapat nating lakaran? Yung inihanda ng Diyos na mga mabubuting gawa upang siya nating lakaran, doon tayo lalakad. At hindi lalakad doon yung masasamang espiritu. Ang gusto kasi nila ay doon sa walang tubig. Ang bayang mapagpakumbaba, yung bayan na sumusunod doon sa kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakikita sa atin ang diwa ng kapakumbabaan sa mayor parte ng mga kapatid na naturuan ng salita ng Diyos. At yun ang common, dahil iyon ang common faith natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi sa 1:4 ng Tito sa English, "To Titus, my own son, after the common faith." May common faith po talaga, na yung common faith na iyon, saan ka man magpunta sa dako ng kapatiran. Ang sabi nga ni Kuya, mapa Pilipinas man yan, mapa North America man yan, mapa Latin America man yan, Europa man yan, sa Australia man yan o sa Asia man yan, saan mang panig ng mundo, doon makikita mo ang mga lupang mababa, mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ako kaya po talaga natutuwa ako na pag mas di bali na ako na pinakamasamang tao sa paningin ng iba, no? Pero at least sa aking kaliitan, masasabi ko, may mga kapatid ako na ikinararangal ko sa harap ng Diyos. Mga kapatid na talagang sumusunod sa aral ng Diyos, hindi mo ikahihiya, ikararangal mong mga kapatid mo kasi nakikita mo sila sa paggawa ng katwiran ng Diyos. Ang kapatirang ito, sa awa ng Panginoon, anuman ang may paglilingkod, kahit na mga kapatid na mayroong mataas na kalagayan sa buhay, bumababa sila para makapaglingkod sa kapwa-tao, makapaglingkod sa ating mga kapatid. Kasi yun ang kagandahan ng naiingatan ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi mismo ng ating mga napagsisilbihan, they are quite accommodating. Talagang accommodating silang lahat. Wala kang makikita na mataas. That is a character of God. You have to be humble. In all times of people. Nakikita ko yun. Kaya sabi ko yung galaw dito, galaw ng Panginoon. Walang ano. So yung legacy talaga, nagmamanifest. Hindi nakakaiyak. kanino pong karangalan iyan? Karangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga pinag-aralan natin ang kahalagahan ng pagiging mahabagin, na ang sabi sa Mateo, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. At pinag-aralan na rin natin, sabi po ni Santiago, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumulwalhati laban sa paghuhukom. Kaya, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. At ang nakaakibat doon sa pagiging mahabagin, ang sabi sa unang Pedro 3:8, katapus-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip,
Yung may mapagpakumbabang pag-iisip, iyon ang gusto ng ating Panginoon na makita sa atin, na magkakaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na iyon ang pagkakaisahan natin. Kaya ito ay susi ng napakaraming bagay na mabubuksan sa atin kung ma-achieve po natin bilang isang bayan yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mapagpakumbabang pag-iisip.